Nauubusan na ang Russia ng halos lahat ng uri ng kagamitang militar, lalo na ng mga tangke at mga armored na sasakyan. Lalo pang lumalala ang krisis linggo-linggo. Baka akala mo nagbibiro kami pero panoorin ang video ng malaking tren na may karga. Isa sa operational stockpile ng T-72 tanks ng Rusya ay dadalhin sa Ural-Bogdan-Zavod plant para kumpunihin. Lagpas 50 taon na ang mga tangke na ito. Sa totoo, imbes kumpunihin, malamang kakalasin na lang ito at gawing pyesa ng ibang tangke. Hindi ba nakakagulat na ang isang bansa na dating kilala bilang superpower sa mga tangke ay halos nagmamakaawa na ngayon sa mga dating estado ng Soviet na isauli ang mga lumang tangke? Halimbawa, ang Belarus ay nagsauli ng T-72 na tangke at BMP-2 na armored vehicles sa Rusya mula 2022. Totoo bang maaring maubusan ang Rusya ng mga tangke, armor, at halos lahat ng kagamitan pagsapit ng 2026? At kung ganoon nga, maaring ito na ba ang katapusan ng mga tangke sa makabagong digmaan? Bago tayo mag-umpisa sa detalye at dahilan, tingnan muna natin ang kasalukuyang sitwasyon. At bago tayo pumunta sa pangunahing paksa, pakipindot muna ang like button para matulungan kaming manatili sa algorithm. Hindi gusto ng YouTube ang mga matitinding nilalaman. Malaking tulong sa amin ang inyong like habang patuloy kaming gumagawa ng mga geopolitikal na paksa. Simulan na natin ang video batay sa datos ng sandatahang lakas ng Ukraine. Mahigit $110 bilyong halaga ng kagamitang militar ng Russia ang nasira o nasamsam ng Ukraine hanggang Oktubre 2025. Mahigit 11,000 tangke na katumbas ng $175 bilyon ang nawala. Dagdag pa rito, mahigit 23,000 armored vehicles ang nawasak na nagkakahalaga ng 14 na bilyon. Nakakabaliw na, nawalan na ng mga tangke ang Rusya simula pa noong unang araw ng pananakop nila sa Ukraine noong Pebrero 2022. Hindi mabilang na mga tangke ang na-stranded sa putikan o sa kung saan-saang kanal, habang ang iba naman ay naubusan lang ng gasolina at naipit dahil sa korupsyon at mahinang pagpaplano sa kanilang sariling mga linya ng supply. Minsan ay hinahatak pa ng mga Ukrainyano ang mga iniwang sasakyan, inaayos ito, at pagkatapos ay ibinabalik sa labanan laban sa dati nilang mga may-ari. Mas handa ang Ukraine sa pagsalakay ng Russia kaysa inaakala dahil sa impormasyong ibinahagi ng Estados Unidos. Ilang araw bago ang pagsalakay, palihim nilang inilipat ang kanilang totoong mga sistema ng depensa sa himpapawid at iba pang mahahalagang kagamitan sa mga tagong lugar. At pinalitan ang mga ito ng mga plane. Mukhang tunay ito para maloko ang mga drone at satellite ng Russia. Noong tumama ang mga misil ng Russia, inisip nilang nawasak na ang depensa sa himpapawid ng Ukraine at bukas na ang kalangitan para sa kanila. Sumugod ang mga jet ng Russia para bombahin ang Ukraine habang umusad ang kanilang tangke at artilyerya. Akala nila ay suportado sila mula sa himpapawid. Sa maikling panahon, epektibo ito. Umabante ang Russia sa Ukraine. Halos naabot ang Kiev. Dito nagsimulang malito ang Russia nang tinarget ng Ukraine ang kanilang suporta sa himpapawid at pinabagsak ang mga eroplano at helicopter. Dahil walang air support, naging mabagal at madaling tamaan ang mga tangke at armored vehicles ng Russia. Madaling target ng mga pananambang ng Ukraine sa bawat sulok. Sa mga sumunod na linggo, nagpadala ang NATO ng mga sandatang lalong nagpahirap sa mga Ruso. Dumagsa sa Ukraine ang mga shoulder-fired missile gaya ng American Javelin at British Inlo. Napakatumpak at madaling gamitin ng mga missile na ito ng mga tropang Ukrainyano at halos palaging tumatama sa target. Kasabay ng mga missile, nag-eksperimento ang Ukraine gamit first-person view drones mula sa karaniwang industrial at consumer na pyesa. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang mga maliliit at murang drone na iyon ay sumisira ng mga Russian na armor sa bilis na hindi inaasahan ng kahit sino. Dahil sa matinding pagkasira, napilitan ang Russia na hukayin ang mga lumang tangke ng Soviet. Bago ang digmaan, pinaniniwala ang may humigit kumulang 10,000 tangke ang Moscow na nakaimbak sa iba't ibang imbakan. Mayroon silang T-80, T-72, pati na rin T-62, T-55 at ilang tangke mula 1,950. Naniniwala si Putin na may sapat siyang imbakan, lalo na't daan-daang milyong rublo
ang inilaan para mapanatiling maayos ang mga tangke. Ngunit kalaunan, tahimik na sinira ng korupsyon ang sistemang iyon sa loob, na siyang naging pangunahing kaaway ni Putin. Matagal nang kinulimbat ng mga mataas na general at opisyal ng depensa ng Russia ang malaking bahagi ng maintenance budget. Ang pera na nakalaan para sa mga piyesa, regular na maintenance, at mahahalagang upgrade ay nilustay gamit ang mga pekeng resibo at uwad na kontrata. Hindi lang ito simpleng paluloko, dahil halos lahat ng matataas na opisyal ay sangkot. Kaya nitong nakaraang 2 taon, kinasuhan ng Kremlin ang maraming mataas na opisyal dahil sa pagnanakaw ng milyon-milyon mula sa hukbo. Si Major General Denis Putilov ay hinatulan ng 8.5 taon sa kulungan dahil sa pagtanggap ng malalaking suhol kaugnay ng mga kontrata sa pag-aayos ng sasakyan. Isang dating deputy chief ng Russian staff ang hinatulan ng 17 taon sa kulungan dahil sa paglustay ng mahigit 1 bilyong rubles na para sana sa supply ng hukbo. Mahigit 10 general at opisyal na malapit kay dating kalihim ng depensa Sergei Shoigu ang tinanggal o inaresto. Ngayon, halos hindi na maitago ang kanilang pinsala. Ang mga reserbang tangke na dating safety net ni Putin ay halos wala ng silbi. Sobrang kalawang na ng mga makina nila kaya wala ng pag-asang maayos. Habang ang mga optika ay alinman sa nawawala na o sobrang luma na. Matagal nang naibenta ang mga piyesa para sa pera kaya natira na lang ay hungkag na metal na di na kayang ayusin o buhayin. Para malinaw, hindi mauubusan ng tangke ang Rusya sa malapit na hinaharap. Ayon sa satellite analysis ni Jompy noong Oktubre 2000 at 25 sa 7,300 at 42 tangke sa storage base ng Rusya, 72 lang ang nasa maayos na kondisyon. Lahat ng 72 ay T-72B na modelo. Ang iba ay halos di na magamit o tuluyang hindi na maliligtas sa 1,600 at 6 na tangke na sira o luma. Karamihan ay luma gaya ng T-64 unang T-72 Ural at mga modelong T-80 matagal nang nakatambak sa imbakan ng dekada, halos walang ayos o maintenance. May 44 pang tangke na mas malala ang kondisyon or hindi na kayang ayusin. Karamihan ay bakanting balangkas na lang, kalawangin o kulang sa piyesa. Marahil tinanggal at ibinenta dahil sa katiwalian. Ngayon, dahil kalahati ng mga tangke nila ay nawasak at ang natitira ay kinakalawang, kaunti na lang ang option ni Putin para sa armored vehicles. O may ilang libong tangke pa rin ang Russia pero kailangan ng mga sasakyang ito ng malawakang pagkukumpuni na isang mabagal at magastos na proseso na maaaring tumagal ng ilang buwan o kahit 1 taon dahil sa mga dekadang nakatiwangwang sa matinding panahon. Nagkaroon ng mga butas, kinakalawang ang mga makina at natutuyo ang mga mahahalagang selyo. Walang paraan ang Rusya makakuha ng modernong pamalit dahil sa mga parusa. Pati mga pangunahing electronics gaya ng radyo at targeting computer ay kailangang gawing moderno dahil luma na ang teknolohiyang Soviet na gamit nila. Kahit matapos ang pagkukumpuni, kailangan pa ring lagyan ng reactive armor tiles ang mga tangke para may laban sa makabagong anti-tank na sandata. Kaya ba ito na ang simula ng katapusan para sa mga tangke? Isang sandata na naging gulugod ng labanan sa lupa sa loob ng mahigit 1 siglo. Para maintindihan ang kahalagahan nito, balikan natin ang unang digmaang pandaigdig kung saan unang ginamit ang mga tangke sa labanan. Noong panahong iyon, natigil ang labanan sa matitinding bakbakan sa mga trintsera. Parehong malalim ang taguan ng magkabilang panig kaya kahit konting abante, libo-libo agad ang namamatay. Hinarap ng mga sundalo ang tuloy-tuloy na barbed wire, artilyeriya, at deadly machine gun fire na pumapatay ng batalyon bago pa sila makalapit sa trintsera ng kalaban. Ang mga Briton ang unang gumamit ng tangke sa labanan noong 1900. 16 para sirain ang trintsera, barbed wire, at bigyan ng galaw ang hindi gumagalaw na digmaan. Sa simula, hindi masyadong umasa ang mga tao sa mga bagong makinang ito. Maingay, mabagal, at madaling masira ang makina. Karamihan sa mga tangke ay kasing bagal ng naglalakad na sundalo. Ngunit may ilang mapanuring militar tulad ni British officer John Frederick Charles Fuller na nakaisip ng revolusyonaryong ideya. Ayon kay Fuller, kahit kaunti ang tangke, basta magagamit ng tama, kayang sirain ang linya at magulo ang likod ng kalaban. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, ang Alemanya, hindi ang British o Pranses, ang nagpaunlad ng mga tangke. Nakakatawa,
bawal sa Alemanya ang tangke ayon sa kasunduan sa Versailles. Gayunpaman, sa halip na sumuko sa paggamit ng mga tangke, masusing pinag-aralan ng mga Aleman na military thinker kung bakit nauwi sa matagalang pagkakatigil ang unang digmaang pandaigdig na pagdesisyunan nilang hindi tao o tapang ang dahilan ng paghihirap ng hukbo. Sa halip, ang kulang sa kanila ay bilis, kakayahang gumalaw, at napakalakas na lakas ng pag-atake. Ang mga bagong teknolohiya sa unang bahagi ng ika-20 siglo ang nagbigay nito. Ginamit ng Alemanya ang internal combustion engine para sa mas malakas at mabilis na sasakyan. Mas matibay na armor plating para makatiis sa putok ng kalaban. Mas advanced na suspension system para sa mas mahusay na pagmamaneho sa mahihirap na lupain. At maaasahang radio communications para mapanatiling magkakaugnay at magkakoordina ang mga tropa sa gitna ng labanan. Pagkalipas lang ng isang dekada, sa panahon ng pagitan ng digmaan noong 1920 at 1930 isinailalim sa matinding pagsubok ang mga bagong inobasyong ito. Nagsimulang mag-eksperimento ang mga German na military strategists at opisyal sa isang napakaibang paraan ng pakikidigma at bumuo sila ng doktrinang tinatawag na Blitzkrieg na ang ibig sabihin ay kidlat na digmaan. Layunin ng Blitzkrieg na iwasan ang mabagal at magastos na trench warfare ng unang digmaang pandaigdig na nagdulot ng malaking pagkalugi pero kaunting tagumpay. Pinlano ng mga Aleman na wasakin agad ang kalaban gamit ang mabilis na tangke, kasunod ang infantry, truck at iba pang sasakyang demotor. Babarilin ng artilleriya ang mga posisyon ng kalaban para pahinain ang depensa bago sumugod, habang ang eroplano ay sumusuporta mula sa itaas sa pamamagitan ng pambobomba sa supply at imbakan ng bala. Napagdesisyunan ng mga Aleman na atakihin agad ang mahinang bahagi ng kalaban para makapasok at mapuno ang nabuksang puwang. Gamit ang mga tangke at motorisadong tropa, pinalilibutan nila ang buong hukbo at pinuputol ang kanilang supply bago pa man malaman ng kalaban kung ano ang tumama sa kanila. Noong 1939 nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, naging matagumpay ang estratehiyang Blitzkrieg. Mabilis na sinakop ng German Panzer Division ang Poland, France, Belgium at Netherlands sa loob ng ilang linggo. Ang tagumpay ng mga tangke noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng pagtingin sa mga ito bilang mahalagang sandata para sa anumang bansang gustong palakasin ang militar. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, naging obligadong magkaroon ng malalakas na tangke. Ang militar na walang matibay na hanay ng tangke ay hindi na itinuturing na banta. Dahil sukatan ng lakas ang tangke, tumindi ang interes sa mga tangke matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, lalo na noong Cold War. Isang dekada na tunggalian sa pagitan ng dalawang dambuhalang superpower, ang Unyong Soviet sa isang panig at ang Estados Unidos, kasama ang mga kaalyado nito sa NATO sa kabila. Sa madaling salita, nahati ang Europa sa dalawa dahil sa tinatawag na Iron Curtain. Nagtipon ng malalaking hukbo ng tangke ang magkabilang panig sa hangganan. Minsan magkalapit ng ilang milya lang. Tuloy-tuloy ang paligsahan at parehong gumastos ng malaki ang bawat panig para maglamangan sa paggawa ng tangke na mas makapal ang balute, mas malalaki at malalakas ang baril, at mas advanced ang electronics. Kailangang bawat bagong bersyon ay mas matibay, mabilis, at matalino kaysa dati. Dahil ayaw ng alinmang panig na mapag-iwanan o maabutang hindi handa kung sakaling sumiklab ang digmaan. Hindi lang mga superpower noong Cold War, pati ibang bansa ay mabilis nag-innovate. Nagsusumikap din ang Britanya at Pransya na i-upgrade ang kanilang mga fleet ng tangke. Pero kakaunti lang ang mga bansang agad nakaintindi na hindi sapat ang libu-libong tangke para siguradong manalo sa labanan. Halimbawa nito ang 6 na araw na digmaan noong 1967. Kinailangang lumaban ang Israel sa mga bansang Arabo tulad ng Ehipto, Syria at Jordan na sabay-sabay umatake at sinuportahan ng Iraq. Noong panahong iyon, halos lahat ay naniwala na walang laban ang Israel, lalo na dahil sila ay labis na mas kaunti. Lalo na pagdating sa mga tangke. Ang Israel ay may 800 tangke, habang mahigit 2,500 ang sa mga bansang Arabo karamihan ay modernong Soviet T-54 at T-55. Isa iyon sa pinakamagandang tangke noon. Dahil sa malaking kakulangan, inaasahang matatalo ang Israel. Pero nagulat ang buong mundo sa sumunod na nangyari. Naglaan ang Israel ng malaking pagsisikap sa pagsasanay ng tank crew para matiyak na alam ng bawat isa ang gagawin sa ilalim ng matinding presyon. Tinuruan ang mga komandante ng tangke ng Israel
na mag-isip ng malaya at mabilis mag-adapt sa labanan. Sa halip na basta sumunod lang sa mahigpit na utos mula sa mga nakakataas, ang ganitong kakayahang mag-adjust ay naging isa sa kanilang pinakamalalakas na kalamangan. Isang kilalang labanan ang naganap sa Sinai laban sa Ehipto. Ang mga Ehipsyano ay nagtayo ng matitibay na depensang posisyon at may daan-daang makabagong tangke na nakaabang sa ambush. Hindi hinarap ng mga Israeli ang depensa ng mga Ehipsyano. Sa halip, inatake ng mga komander ng tangke ng Israel mula sa di inaasahang direksyon. Sa Sinai, nilipol agad ng mga tangke ng Israel ang daan-daang tangke ng Ehipto sa ilang araw. Ganito rin ang nangyari sa mga laban kontra Syria at Jordan. Sa Hilaga, sinakop ng mga tangke ng Syria ang mahalagang Golan Heights na halos imposibleng mabawi ng Israel. Muli, ginamit ng tangke ng Israel ang bilis, sorpresa at tapang para akyatin ang mga burol sa di inaasahang ruta, kaya nabigla ang mga unit ng Syria. Sa loob ng 2 araw, daan-daang tangke ang nawala sa Syria at nasakop ng Israel ang Golan Heights, na mahalaga pa rin sa estratehiya ngayon. Matapos ang 6 na araw na digmaan, nasira ng Israel ang mahigit 1,000 Arabong tangke, samantalang wala pang 100 at 50 ang nawala sa kanila, kahit na mas marami ang kalaban nila ng higit sa 3 laban sa 1. Ang digmaang ito ang naging unang malaking patunay na ang pagkakaroon ng napakaraming tangke ay hindi laging sapat. Mas mahalaga kung paano ginagamit ang mga tangke. Sa kabila ng aral na ito, ang mga pangunahing makapangyarihang bansa tulad ng Unyong Soviet at NATO ay lalo pang nagtuon sa dami ng kanilang mga kagamitan. Pagsapit ng dekada 1900, 80 ang Unyong Soviet ay may nakakagulat na 50,000 tangke sa kanilang inventaryo. Hindi rin naman nalalayo ang NATO. Parehong gumastos ng $1 bilyong ang dalawang panig para i-upgrade ang mga tangke. Gumawa ang magkabilang panig ng mas malalaki, matibay, at sopistikadong tangke na laging pinapahusay ang nauna. Iyan ang dahilan kaya marami pa ring luma at tumatandang tangke ng Rusya ngayon. Habang lumalaki at lumalakas ang mga tangke, mabilis ding umuunlad ang mga sandatang kontra-tangke. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, gumamit ang mga infantry ng bazooka at Panzerfaust para tambangan ang tangke sa malapitang distansya. Delikado ang mga sandatang ito at kailangan ng tapang gamitin dahil kailangang lumapit ang mga sundalo sa tangke ng kalaban. Nangyari ang tunay na pagbabago noong dekada 1970, lalo na sa digmaang Yom Kippur ng 1973. Ang mga tangke ng Israel na dati di mapipigilan ay biglang nakaranas ng malalaking pagkalugi. Ang mga sundalong Ehipsyo at Syrian na may anti-tank 3 Sagar missile mula Soviet ay sumisira ng mga tangke ng Israel mula 2 hanggang 3 kilometro ang layo. Ngayon, hindi na kailangang isugal ng sundalo ang buhay nila sa paglapit sa tangke. Pwede silang magtago, magpaputok ng missile mula sa malayo, at wasakin ang mabigat na armored na sasakyan bago pa man mapansin ng mga tauhan ng tangke na sila ay inaatake. Matapos ang 1973, inakala ng maraming eksperto na tapos na ang panahon na ng mga tangke. Bakit gagastos ng milyon-milyong dolyar ang bansa sa tangke kung kaya naman itong sirain ng murang misil na ilang libong dolyar lang ang halaga? Noong panahong iyon, inisip ng ilan na ito na talaga ang katapusan para sa mga tangke. Pero gaya ng alam natin ngayon, hindi pa tapos ang mga tangke. Malayo pa, nagbago muli sila. Nagsimulang maghanap ng paraan ang militar para maprotektahan ang tangke laban sa mga bagong banta ng misil. Isa sa pinakamalaking tagumpay ay mula sa kanluran, lalo na sa Britanya, gamit ang Chobham armor. Di tulad ng simpleng bakal na armor ng mga lumang tangke, ang Chobham armor ay maraming patong ng ceramic, bakal, plastik, at iba pang espesyal na materyales. Tungkulin nito ang sumipsip, magpalihis, at magpababa ng malalakas na pagsabog mula sa modernong anti-tank na misil. Hindi ibig sabihin ng teknolohikal na pag-unlad na nawalan ng silbi ang mga anti-tank na misil. Ibig sabihin, mas matagal nang mananatili sa labanan ang mga tangke. May pagkakataon silang makaganti at maligtas sa mga tama na dati sumisira sa kanila. Alam ng mga Soviet na kailangan nilang protektahan ang kanilang mga tangke laban sa tumitinding banta ng mga misil noong Cold War. Sa halip na mamahaling composite armor gaya sa kanluran, naisip nila ang mas simpleng pero epektibong explosive reactive armor o ERA. Ang ERA ay maliliit na parihabang bloke na may pampasabog at nakakabit sa labas ng mga tangke.
Kapag tinamaan ng missile o rocket ang tangke, agad sasabog palabas ang mga pampasabog na bloke para gambalain o sirain ang warhead ng paparating na missile bago pa man ito tumagos sa baluti ng tangke. Pero kahit may mga pagbabago, mataas pa rin ang bilang ng nasisirang tangke. Napagtanto ng militar na hindi sapat ang teknolohiya. Dapat ding baguhin ang taktika. Hindi epektibo mag-isa ang mga tangke. Laban sa mga nagtatagong tropang, may anti-tank na misil para masolusyonan ito. Nagdevelop ang mga hukbo ng tinatawag na Combined Arms Approach, na ibig sabihin ay hindi na kailanman lalaban ang mga tangke ng mag-isa. Laging magsasama na sila sa infantry, artilleriya at eroplano para mapunan ang kahinaan ng bawat isa. Mahalaga ang mga unit ng infantry dahil kaya nilang makita ang mga kalabang missile team na nagtatago sa mga gusali, puno o trench na hindi madaling makita ng mga tangke. Tumutulong ang suporta mula sa himpapawid sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa unahan, pagtukoy ng mga posisyon ng kalaban, at pagsira sa mga target na masyadong delikado o nakatago para sa mga tangke lang. Mahalaga ang artilleriya dahil mabilis nitong natutukoy at napapaputukan ang mga pinaghihinalaang taguan ng kalabang missile team bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong gamitin ang kanilang mga sandata. Halimbawa, matapos ang matinding pagkatalo ng mga tangke noong digmaan ng 1973, gumawa ang mga puwersang Israeli at Amerikano ng detalyadong mga plano sa labanan na kinabibilangan ng mga unit ng artilleriya. Pinipili agad ang mga target at lugar na posibleng taguan ng mga kalabang may missile. Kapag lumitaw ang kalabang impanterya para magpaputok, agad silang binabagsakan ng artilleriya. Kaya napipilit silang magtago at hindi makapag-atake ng tama gamit ang missile. Dahil sa ganong klase ng koordinasyon, naging mas matibay at mas epektibo ang mga tangke sa larangan ng labanan. Dahil dito, noong dekada 1980 at 1990, muling nabawi ng mga tangke ang dating karisma nila. Ang mga labanan tulad ng 1982 Lebanon War at lalo na ang 1991 Gulf War ay nagpakita na kayang mangibabaw ng mga modernong tangke kung gagamitin ng tama kasama ng pinagsamang taktika ng iba't ibang sangay ng militar. Noong Gulf War, nakaharap ng mga M1 Abrams at kaalyado ang daan-daang Iraqi tangke. Karamihan ay lumang Soviet design mula dekada 1970 at 70 dahil sa mataas na teknolohiya, matibay na armor, advanced fire control, at maayos na taktika. Nasira ng puwersang Amerikano ang daan-daang tangke ng kalaban na halos walang sariling tangke na nawala. Sa ika-21 siglo, may bagong banta na kinakaharap ang mga tangke. Maliit, mabilis na mga drone at napaka-advanced na smart na mga sandata. Ang digmaan sa Ukraine ay nagpapakita kung paano kayang sirain ng modernong teknolohiya kahit ang pinaka-advanced na mga tangke. Halimbawa nito, ang Javelin missile ng Amerika na naging mapaminsala sa Russian armor. Mas nakamamatay ang Javelin missile dahil sa kakaibang pag-atake nito mula sa itaas. Pagkalunsad, agad tumataas ang missile tapos sumisid pababa sa pinakamahinang bahagi ng tangke. Ang bubong ng mga tangke ay kadalasang may mas manipis na baluti kumpara sa makakapal at pinatibay na baluti sa harap o gilid. Sa kasaysayan, laging inuuna ng mga tangke ang proteksyon laban sa mga direktang banta sa harap o likod nila, kaya hindi kailanman pinatibay ng husto ang kanilang mga bubong. Perpektong ginagamit ng mga Javelin ang kahinaang ito. Isa pang bentahe, tunay na fire and forget na sandata ang Javelin. Ibig sabihin, kapag pinindot ng sundalo ang gatilyo, hindi na niya kailangang bantayan o tingnan pa ang target. Automatikong kumikilos ang built-in na guidance system ng missile, sinusundan at tinatamaan ang tangke ng mag-isa. Pagkatapos putok ng missile, agad makakalipat ang operator sa ligtas na lugar. Dahil dito, mahirap para sa crew ng tangke matukoy ang pinagmulan ng atake at makaganti o ma-neutralize ang banta. Kasabay ng matatalinong missile, nag-deploy din ang Ukraine ng mas mura at posibleng mas mapaminsalang sandata, mga drone. Ang murang unmanned aerial vehicle ay nakapinsala ng husto sa mga tangke, armored vehicle, artilleriya, at helicopter ng Russia. Matagal nang umaasa ang Estados Unidos sa malalaki at mahal na drone tulad ng Predator at Reaper. Ang bawat drone ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar at kailangan ng komplikadong lohistika at espesyal na infrastruktura para mapatakbo. Magaling sila nung kalaban nila ang mga rebelde na kulang sa depensa. Laging kinwestiyon ng mga eksperto sa militar kung paano sila tatagal laban sa maunlad na kalabang bansa gaya ng Rusya o China. Iyan mismo ang
Napatunayan ng Ukraine ngayon, hindi praktikal gumamit ng sobrang mahal na drone sa matagal at matinding digmaan. Lalo na kung kalaban mo ay bansang malaki ang budget at arsenal sa militar. Nanatiling gumagamit ang Ukraine ng maliliit at murang komersyal na drone. Madali silang palitan. Mahirap matukoy ng depensa ng Rusya at sapat ang katumpakan para tamaan ang mahihinang bahagi ng tangke. 2 taon bago lusubin ng Rusya ang Ukraine, pinakita na ng digmaan sa Nagorno-Karabakh. 2020 sa pagitan ng Azerbaijan at Armenia ang bisa ng mga drone gamit ang Bayraktar TB, 2 drone ng Turkiya. Sinira ng Azerbaijan ang halos 100 at 20 tangke at 2 ng armored vehicles ng Armenia. Nang magsimula ang pananakop, may halos 12 TB, 2 drone lang ang Ukraine. Pero kahit kakaunti lang ang bilang, agad nilang tinarget ang mga mahalagang kagamitan ng Rusya. Napagtanto ng Ukraine na hindi sapat ang kakaunting Bayraktar. Kailangan nila ng mas mura at mabilis gawin. Doon na sumali sa labanan ang mga hobby at agricultural drone. Nilagyan ng sundalo ng rocket-propelled grenade warheads or improvised explosive device ang mga drone at pinalipad sa target. Kung hindi nasira ng mga drone ang target, magpapadala pa sila ng ilan pa hanggang sa tuluyang mapinsala o sumabog ang target. Isa sa mga unang halimbawa ay nangyari 1 buwan matapos magsimula ang digmaan. Noong Marso 2000 at 22 isang 40 milyang convoy ng Russian armored vehicles ang tumungo sa Kiev. Isang maliit na kupunan ng Ukrainian na gumagamit ng mga quad bike ang nagsagawa ng sunod-sunod na ambush sa gabi gamit ang mga komersyal na drone na inangkop para maghulog ng maliliit na bomba na may timbang na 1.5 kilo. Noon, 1 hanggang 3 sasakyan lang sa unahan ng konboy ang napinsala. Ngunit sapat na iyon. Naipit ang konboy at sunod-sunod na winasak ng Ukraine ang mas maraming sasakyan. Noong kalagitnaan ng 2000 at 22, nakalikom ang mga Ukrainyano ng mahigit 6,000 komersyal na drone tulad ng DJI Mavic. Nang makita ang bisa ng mga drone, nagsimulang tumanggap ang Ukraine ng espesyal na tulong gaya ng American Switchblade, Polish Warmate, at iba pa, mga missile na Javelin. Inaral ng mga piloto ng Ukrainyano kung paano gumagana ang mga missile na Javelin at sinimulan nilang gamitin ang kanilang mga drone sa katulad na paraan. Imbes na harapin ang tangke, tinarget nila ang mahihinang bahagi tulad ng bubong ng toreta, deck ng makina, at manipis na armor sa itaas. Kahit maliit na pagsabog dito, ay pwedeng magdulot ng malaking pinsala kapag napasabog ang gasolina o bala ng tangke. Dahil kaunti ang Javelin, inuuna ng Ukraine ang paggawa ng first-person view suicide drones at homemade na pampasabog na mas mura at pwedeng gamitin ng mas marami. Sa taktikal na paraan, karaniwan nang nagtutulungan ang mga koponan ng drone ng Ukraine sa maliliit na grupo. Isang malaking reconnaissance drone ang lilipad sa itaas ng labanan. Naghahanap ng mga nakatagong tangke o armored na sasakyan. Pagkakita sa target, maraming first-person view suicide drone ang agad inilunsad papunta rito. Ang modernong Russian T-72 o T-70 tank ay nagkakahalaga ng 3-5 milyon bawat isa. Ang pagsira gamit ang Javelin missile ay nagkakahalaga ng 80,000. Sa mga do-it-yourself drone na ito, $1,000 lang ang gastos mo sa pinakamataas. Malaking bentahe ito para sa Ukraine dahil kahit mawalan sila ng maraming drone, sila pa rin ang nananalo. Sa unang bahagi ng 2000 at 25, kinumpirma ng mga independent analysts tulad ni Oryx gamit ang mga larawan na mahigit 21,000 kagamitang militar ng Russia ang nawasak, nasira o nasamsam kasama ang mahigit 4,000 tangke. Tandaan, kinukumpirma lang ni Oryx ang mga pagkawala gamit ang larawan o video. Kaya posibleng mas mataas pa ang aktwal na bilang. Sabi ng ilang eksperto, posibleng umabot sa 11,000 ang nawalang tangke ng Russia. Mayroon pang 23,000 armored na sasakyan at 30,000 artillery system, maraming eroplano, helicopter, barkong pandagat, at isang submarino ang nawala mula nang magsimula ang pananakop noong 2022. Ngayon, nag-a-adjust na rin ang Rusya. Naglagay na sila ng metal na hawla, tubo, at wireframe sa ibabaw ng kanilang armored na sasakyan. Alam kong parang katawa-tawa pakinggan. At magtiwala ka, marami itong kaakibat na problema. Pero nakakagulat, naging epektibo talaga
ang mga solusyong ito. Epektibo ito laban sa drone ng Ukraine. Iniulat na ilang tangke ng Russia ay nakaligtas sa 5 to 15 drone attack at naihatid pa rin ang crew sa target. Malaking problema ito para sa Ukraine. Nag-adapt sila at mas matalino nang ginagamit ngayon ang anti-tank mine. Hindi na basta ikinakalat kahit saan. Direktang nilalagyan ng Ukrainian drone team ng mga mine ang mga drone at inihuhulog ito sa daan ng mga tangke ng Russia. Kung gagana ang estratehiyang ito, sa pinakamababa, hindi na makakagalaw ang tangke. Kaya nagiging madali itong target para sa mga susunod na drone attack na may dalang improvised explosive device. Ibig sabihin ba nito na lipas na ang gamit ng mga tangke at heavy armored vehicles sa modernong digmaan? O maaari pa rin ba silang magkaroon ng mahalagang papel sa labanan ngayon? Well, iba ang sinasabi ng panig ng Ukraine. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi talaga nilikha o dinisenyo ang mga tangke para lumaban ng mag-isa. Kapag maayos ang kanilang pwesto at may suporta mula sa himpapawid, infantry, artilleriya at mga inhinyero, nagiging sobrang epektibo sila. Mula simula, pinagsama na ng Ukraine ang ganitong pakikidigma. Patunay na mahalaga pa rin ang mga tangke kahit may drone at modernong anti-tank na armas. Sa kabilang banda, madalas na pumapasok ang mga tangke ng Rusya sa labanan ng walang tamang suporta. Madalas, mga sundalong lakad ang nagbabantay at humaharang sa anti-tank na grupo ng Ukraine bago sila maging panganib. Ngunit kulang ang Rusya sa mga profesional na sundalo para magbigay ng suporta at minamaliit ng kanilang mga commander ang kakayahan ng Ukraine. Dahil dito, maaaring magtago sa gubat o lungsod ang mga unit ng Ukraine na may javelin o lumang rocket-propelled grenade at tambangan ang mga tangke sa malapitan. Nakakagulat na sa halos 4 na taon ng matinding labanan, bihira ang direktang laban ng tangke ng Rusya at Ukraine. Pagsapit ng 2023, karamihan sa mga bihasang crew ng tangke ng Rusya ay napatay o nasugatan. Karamihan ng ipinalit ay batang conscript na minadaling tapusin ang basic training at agad pinasakay sa lumang tangke na di nila lubos alam gamitin. Dahil sa kakulangan ng epektibong pagsasanay, hindi mahusay ang mga unit ng tangke ng Rusya sa pagresponde sa ambush at pakikipag-ugnayan sa infantry. Kaya madali silang mapasubo sa panganib. Ito ang dahilan kung bakit maraming tangke ng Rusya ang iniwang buo sa labanan. Nagpapanik ang mga crew at tumatakas kapag nauubusan ng gasolina ang mga sasakyan, nasisira o na-stuck sa putikan. Maaaring magdulot ang digmaang ito ng malaking hakbang sa ebolusyon ng mga tangke. Sa kasaysayan, kapag may bagong banta, ang mga tangke ay nag-a-adapt at tumitibay. Kahit maraming nawalang sasakyang pandigma, nananatiling mahalaga ang mga tangke sa mga darating na labanan. Naniniwala ang Ukraine na kailangan pa ang mga tangke. Bakit pa nila pagsisikapang kunin ang Leopard 2 ng Alemanya Challenger 2 ng Britanya at M1 Abrams ng Amerika kung hindi rin naman pala ito mahalaga? Pinakahalagahan ng mga komandante ng Ukraine ang mga tangke sa parehong dahilan kung bakit ito pinahahalagahan ng mga hukbo mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga tangke ay nagbibigay ng lakas ng putok, proteksyon at kakayahang makalusot sa kalaban para mapanatili ang nasakop na teritoryo. Ang mga koordinadong unit ng tangke ay kayang sumugod sa trinsera ng kalaban, magbigay suporta ng putok sa sumusugod na sundalo, at makaligtas sa mga tama na kayang sumira ng magagaan na sasakyan. Noong inilunsad ng Ukraine ang depensa noong 2023, pinagsama nila ang mga tangke at sasakyang pandigma ng impanterya para makalusot sa depensa ng Rusya sa Zaporizhia. Naranasan din ng mga tangke ng Ukraine ang parehong panganib gaya ng sa Rusya, tulad ng mga minahan at anti-tank na missile. Oo, nawalan ang Ukraine ng ilang Leopard at Bradley, pero hindi umabot sa tindi ng pagkalugi ng Rusya. Ang malaking pagkakaiba ay mabilis na nag-adapt at nagbago ng taktika ang Ukraine para harapin ang mga banta na ito. Isang bagay na paulit-ulit na hindi nagawa ng Rusya. Ngayon, para maging patas, may nakita rin tayong ilang magagandang solusyon na iminungkahi ng mga tropang Ruso sa mga frontline. Sobrang depekto at corrupt ang pamunuan at command structure ng militar ng Rusya, kaya bihira maipatupad ng epektibo ang makabagong taktika dahil sa burokrasya. Sa kabila ng lahat ng iyan, tiyak na nagturo ang digmaan sa Ukraine ng mahahalagang aral sa mga militar sa buong mundo tungkol sa kung gaano talaga kahina ang mga tangke. Hindi porket mahalaga ang mga tangke, hindi na sila matatalo o mapipigilan. Dahil sa paglaganap ng drone at precision-guided na sandata, kailangan ng mga tangke ng bagong estratehiya at teknolohiya para manatiling mahalaga. Oo, mahalaga pa rin ang mga tangke, pero hindi tulad ng paggamit ng Rusya
Bantay ang Ukraine at mga NATO bansa sa mga pangyayaring ito at ginagamit ang mga aral para gawing mas matibay ang kanilang mga tangke sa hinaharap. Nang mawalan ng malaking bahagi ng mga armored vehicle ang Rusya, sinubukan nilang palitan ang bakal ng mga katawan ng tao. Itinulak nila ang mga sundalo ng walang sapat na suporta o proteksyon. Kaya maraming namatay. Dahil sa hangal na taktika, umabot sa higit 1,000,000 kaswalti ang Rusya at nauubos na rin ang kanilang tao. Ang tanging pag-asa ng Rusya ay baka magawa ng kanilang mga pabrika na makabuo ng mga tangke nang mas mabilis kaysa sa kayang sirain ng Ukraine. Lalo na't ubos na ang kanilang mga lumang reserbang stock. Pero sa pagiging epektibo at malikhaing pag-innovate ng Ukraine, mukhang malabong magtagal ang mga bagong gawang tangke ng Rusya kapag ipinadala na sila sa harapan. Hindi, maliban kung magbago ng taktika ang Rusya. Salamat sa panonood.